Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, pag-usapan natin ito nagkaroon tayo ng ah, issue. Ito na naman sa Bini. Ah, kung kung naalala nyo ito, ito, kung naalala nyo yung incident, yung G-word incident, lalagay ko na lang yung card dyan sa taas. O kaya kung wala sa card, nasa description dyan. Ngayon, meron na naman another. Okay. Ito naman sabi niya, Bini tries raise Filipino snacks. Ito galing sa channel na People vs Food ng isang YouTube channel. Naka 12.6 subscribers to. Well, to be honest, no, itong channel na to is matagal na to. So, tiningnan ko sa sa channel na mismo is Okay, so mostly sa mga mga videos nila puro mga foreigners na Italian tries sa Filipino food, ganito at iba naman sa foreigner tries ganito ganyan. Ngayon, tinignan ko sa sa about dito sa sa about nito sa Filipino Business Food. Nakalagay dito sa description, Filipino Business Food is the #1 food and cooking destination for seeing food like you never have before. Okay, so yun yung niya. At ang nag-join pala dito 2013 pala to. So matagal na pala itong channel to the time. At to be honest is at ang dami ng subscribers, 10.6 ako. Tapos as of recording is 967 videos na siya ngayon. So ito yung located nito sa United States. So sa US nito. At may mga social medias dyan. Okay, so yun, matagal na pala ito. At to be honest, ngayon ko lang nalaman itong channel na to kasi ang location pala ito is sa US pala. Okay, edit ako naman yun. Yun, at yun, balik na tayo sa issue tungkol ito sa ito sa Bini. Meron silang yung okay, so ito sabi niya, ito nakalagay dito is Bini joins in the studio to try to rate some of the best Filipino snacks ever. So ngayon, nilagyan ko na lang ng kung hindi niyo pa napanoorin niyo na lang. Ako, nilagyan ko na lang ito yung mga yung mga rates dito. Ito, ilalagay ko na lang yung mga dito sa kanan, may merong chart dito. Ngayon, papakita ko sa inyo ang ngayon merong itong 10 yung foods na to. Pinoy street foods to. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Actually, 11 to 11 siya na Pinoy street foods o So, unang-una, tinikman nila is yung mixed nuts. So, okay, tinikman nila. Ang rates, ang score nila dito is 57 out of 80. So, yun. So, ito yung medyo kasi siya, parang naiintindihan ko naman na may na kasi yun na minsan nagugustuhan, medyo kasi halos kalahati yung kanilang average dito, no? So, kumbaga medyo may gusto, meron kasing hindi niya nagustuhan. Okay, for me, sa akin kasi ang score ko dito sa mixed nuts kasi bago ko bigay yung score dito kasi yung mixed nuts yung parang ang foods nito is ang Ding Dong, yung Happy Peanuts, merong basta yung mga list na sa mga basta sa mga sa mga mani, ganito, ganyan, diba? O yung mga green peas, ganito, ganyan, diba? Alam mo yun, alam niyo naman yan, kakain tayo, yung nga minsan, sabi daw medyo natutuwa na. Okay, so akin naman, ang rates ko dito is 71 out of 80. Kasi, minsan kasi na kumakain ka rin ako noon, yung nga lang,
dati kasi kumakain ako noon, yun nga lang medyo yung alam mo naman yung aking mga bagang medyo paubos na. Kaya minsan talaga hindi ko makaya na nguya kasi wala yung mga medyo di na kayanin ng nguyain yung ako. Iyon, saka yun ang score ko, 71 out of 80. So, ito naman, next naman is kwek-kwek. Naku, sarap nito. Yung kwek-kwek, yung parang pugo na may kulay orange. At ayun, yung kulay orange nyo. Every time na naalala ko yung every time na kumakain ako ng kumakain ako ng kwek-kwek is tuwing pag uwi ako sa mga tuwing labas ako sa trabaho, uwi na ako sa bahay, diba? Bago kong umuwi ng buwan, bibili ako ng kwek-kwek, tapos bago ako pupunta sa bahay. Kasi walking distance na lang yung bahay ko, doon ako bumibili. So, sa kanila kasi, mahilig sila sa mga kwek-kwek. So, ang score nila dito is 79 out of 80, over 80. So, bawas kasi almost perfect kasi siya, binawasan yung 1 point. So, 79 out of 80. Sa akin naman kasi is 78 out of 80. Kasi, for me, minsan, nakakain ko rin yung, yung kwek-kwek dito, no? So, binawasan ko ng 2 kasi, unang-una kasi minsan kasi hindi ko nagustuhan yung iba, yung parts na kasi hindi ko nagustuhan, pero kinakain ko rin naman yan. Meron kasi parts na medyo hindi ko na parang yung parang yung tasting, pero may something na hindi ko nagustuhan. Pero overall okay naman siya. May something nga lang ako. Kaya binawasan ko ng 78 out of 80. Okay, next naman is hopya baboy. Yung hopya baboy. Naalala ko ito, yung hopya baboy na ito is yung mga binibili sa mga convenience stores like 7-Eleven, Uncle Joe's, di ba? Ito naman yung ang rate na lang dito is 34.98 over 80. So, yung isa dito dinagdagan ng 0.98, di ba? Kasi yung nga lang kasi yung binigay dito is galing ito sa mga bakeries, tama nga naman si Boss Andy. Or minsan ang galing sa mga galing sa mga Mercury Drug yun. Ang pinaka yung nga lang kasi kung naalala kung represent mo yung Tipa Sofia, pwedeng bumawi dun di ba? Yung Tipa Sofia. Naalala mo yung ang flavor dun yung munggo, opia ube, yung opia baboy. Yun pwede siyang bumawi. Pero however, yung nga lang yung opia baboy sa mga convenience stores medyo matuyo kasi. At saka hindi siya yung parang yung quality medyo matigas. Which is I feel po yun na minsan hindi ko nagugusto. Kasi pag kinain ko kasi medyo ako doon parang madali ako sa mauhaw. Ito mostly binibili ko to tuwing umaga na bago ako pumasok. Kumakain ako bago ako sasagan ako sa mga bago magsimula akong magtrabaho. So, ang score nila dito is 34.98 over 80. Sa akin naman is 55 over 80. So almost the same kasi yon, kasi almost half naman yon. Kasi medyo kinakain ko pero hindi siya palagi. Siguro parang lang sa akin, saktuhan lang, pero hindi ko na uulitin again pa. So, yun, 55 over 80 sa akin. Next! So, ito naman yung honey, yung chocolate. Kung alam mo ito papakita ko sa inyo yung honey, yung chocolate dito. Ito, papakita. Ito yun. So, ito, ayan. Ito yan yung yan. Medyo kasi side yung
light na. Sige, i-off ko muna, okay? Ito, ayan. Ayan na, ayan. Ito yun, honey milk chocolate. Ito yun, yan, yung papakita ko sa inyo. Yan. So, yan yun, yung, ang rate nga lang dito is 58/80. Okay. So, naintindihan ko naman na, medyo sa akin, yun yung store, medyo up niya naman, yung iba na kasi medyo masyadong matamis daw kasi yung kanilang itong honey na to. Kasi pag kinagat mo, tamis na agad eh. Grabe. Ay, bakit Marky? Bakit meron ka nito? Bakit? Kumakain ka? Bakit, Hindi naman yun. Anong ginagamit ko kasi sa pangkape? Wala, additional taste lang naman. Ano ba? Sa pangkape, ilalagyan mo ng yung for na-experimental lang naman. Pero for me, lang, totoo yan, masyadong matamis kasi. At saka, dyan ako na, dyan na kasi ako nagkaroon ng diabetes dyan. Ingat lang sa mga kain na matatamis sa mostly dito. At saka, moderately naman yan. Dapat eat moderately sa lalo na sa mga matatamis na mga pagkain. Kailangan, hinay-hinay lang, lalo na sa mga bata dyan, o lahat ng mga teenagers dyan, hinay-hinay lang kayo sa mga kumakain na matatamis, lalo na sa malalabas. So, then, ito yung score ko dito is 63/80. Pag hindi naman sa ayaw ko, yung minsan nilalagay ko as alternative. For example, yung mga kape, ganito, or yung mga Milo, ganito, ganyan, gagawin kong ginagawa as alternative yung pang inom yung pang inom or pang drinks sa ganyan. Yan ang ginagawa ko. Okay, so next. So, ito naman sa isaw naman ito. Isaw, well, lahat naman tayo kumakain yan. Okay, ang score niya dito is 39/80. So, ito. Ayan, 39/80. So, yun yung isa nun. Alam ko, naalala ko yung dati ko nagtatrabaho as a sales tech sa isang IT store. So, kung naalala ko kasi dati kasi nasa Maynila kasi ako noon dati na umuwi ako sa Manila. Kasi ang store ko, yung pinagtatrabaho ko, sa may Paranaque pa, sa Via Paranaque yung kasi doon. So, ang ginagawa ko lang dito is pag magko-compute ako, kung sa PR na, yun nga lang, may mga kasi doon na may mga schedule. So, yun. Kailangan naka 8:30, kailangan darating darating yung tren, yung papuntang sukat. Ganun din, vice versa. Sukat, ayun naman, yung sukat naman, pag uwi ko, sukat to Pandakan, doon ako bumaba. At mayroong nagtitinda kasi doon ng isaw. So, every time na uwi ako, bumibili ako ng isaw doon. So, minsan nakaka-apat ako noon kasi 5 piso isang yun nakaka-apat ako noon every night ganito kasi nakakagutom talaga. Yun, pero yun nga lang na ko doon. Medyo nadali kasi ako kasi nagka-high blood ako kaya yun. Pero naman ako nasasarapan naman ako sa mga isaw. Pero naiintindihan ko naman kasi kasi ito 39/80 kasi yung nila itong score nila, yung isa dyan ay binawasan ng 1 point. So, naiintindihan ko naman, yung iba naman kasi ayaw nila dahil nga sa meron silang healthy, yung mga health benefit sa kanila, yung kalusugan nila na ayaw na hindi daw na bawal sa kanila o something na naiintindihan ko yun, okay? So, for me, sa akin naman kasi is score ko dito is 70/80 yung aking isaw. So, yun.
Next up na naman si Yema. Naalala ko to. Naku. Ang score niya kasi dito is 69.5 out of 80. Okay, 69.5 over 80. Ano kasi to medyo counterpart to ng naalala ko yung counterpart ko yung yung pulburon, 'di ba? Meron kasi yung naalala ko yung pulburon yung sa 7-Eleven, pero hindi natin pag-uusapan yung Yema, pag-uusapan natin doon. Pero natikman ko to na grabe yung tamis. Tamis na ng honey yung isa na. Pero ito kasi tamis ng honey, pero parang pinanlambot na candy. Parang ganun ang dating sa akin. Sobra. Medyo 2 times to yung tamis nito sa Yema kaysa sa honey. Kaya for me, minsan hindi ko na inaaraw-araw ito. Talagang na lang to, minsan na lang to. Kaya ang sa akin dito, score ko dito is 73 out of 80 sa akin At minsan na lang yung kinakain ko dito. So next, balot. Okay, ayun, balot naman. Ang score niya dito is 53 out of 80. Yung isa, hindi niya dinagdagan. No comments daw sa kanya. For me, ito rin naman na naalala ko. Ito naman, ganun din yung after ng work ko doon. Pero sa ibang ako, as a sales tech, nasa ibang store naman ako. Yung galing ako sa San Lazaro. Kung naalala mo yung, di ba, yung parang ang dami kong runs doon. Lalagay ko yung ang cards, nilalagay ko cards sa description yung tungkol doon sa saan ako dati ako nagwo-work doon. Ayun, at every time na ako umuwi ako bago ako pumunta sa Manila. Bumibili ako ng balot. Ang balot nun 20 pesos na ata yun, isang itlog na yun. Yung nga lang, ang score niya kasi dito is 53 out of 18. Naintindihan ko to kasi ang balot kasi is grabe yung cholesterol nun. Diyan na ako na high blood Oo, diyan na ako na high blood. Kaya yun. Kaya, hindi mo magtataka ko bakit nagiging medyo may maintenance na ako, ganito. Kaya, ayun. Alam mo, ako, honestly, na minsan nasasarapan ako at minsan nagiging pabayan na rin ako sa mga sa mga pagkain. Mamaya i-explain yun. At basta masarap yung balot, lalo na yung yung yelo, tsaka yung hindi ko kinakain yung parang puti kasi matigas yun yun. At nilalagyan ko na ng asin at saka yung suka nun, di ba? So, ang score ko dito sa akin is 73 over 80. Diba? Na isang balot dito. Okay, so next. Ito. Betamax o dugo. Betamax o dugo. Ang score dito is 17.5 over 80. Okay. Okay, so talagang well, feel ko yun, ganun din ako, hindi ko nagustuhan to. So, okay, so yung iba kasi dito binawasan yung 5 points, yung isa naman no comment, ayaw niya magbigay, 0 yung zero. So, sa akin naman kasi, ang score ko dito is 20 over 50. 20 over 80 pala. Sorry. 20 over 80. Never again din na ako kumain ng dugo. Kasi hindi ko nagustuhan yun. Kahit mo ako, pilitan mo ako ng dugo. Hindi ko gustuhan. Siguro, kakainin ko, pero hindi ko na susundin yung susunod. Medyo kasi na na parang hindi ko nagustuhan yung amoy, ganito. Well, naiintindihan ko naman yan. Sorry medyo kasi ganun din ako na hindi ko nagustuhan yan. Even na hindi naman sa tungkol dito sa religion
Iba yon, ibang usapan yon. Isang all about ano yan eh, parang hindi ko kinakain yan tungkol dyan eh, diba? Yun. Yan ang ano ko, score ko is 20/80 yung aking score. Hindi ko na gustuhan yan. So next, to Mamon. Lalo ko sa mga bilihan pag every afternoon. Yung pag magmimerienda kayo sa tuwing hapon, 4 o'clock, 5 o'clock, na bibili kayo sa bakery doon para bumili ng Mamon, diba? Sa kanila dito, 68 out of 80. So, yan na pero sa akin is medyo nagugustuhan ko, pero yun nga lang hindi siya araw-araw. Siguro every week na lang for me sa ko dito. Yung sa yung mga yung kinakain ko dito, binibili ko yun. So ang score ko dito is 64 out of 80. Almost medyo lagpas na siya sa sa kalahati. Medyo 3/4 na. Medyo hindi naman siya araw-araw. Siguro once a week na lang, or kung once a week or every other week na lang yung kinakain ko yung Mamon. So hindi lahat yan yung kinakain ko. Next, ito naman turon. Oh my god. Yan ang kinakain ko every pag may break time, lalo na sa mga tuwing hapon yung nasa work ako. Even ngayon, bumibili rin ako niyan. 20 pesos, ganyan, turon na 20 pesos isa yun. Kumain ako yun. Nasasarapan ako yung sa akin yun. Ang score niya kasi dito is 70/80. So, yun yun yung score niya dito na 70/80, nasasarapan sila. Ako rin, nasasarapan ito. Ang score ko sila dito is 78/80 kasi every time na makain ako, nasasarapan ako. Wala na akong masabi doon kasi yan kasi yung paborito ko niyan that time. Lalo na yung matching yung banana cue. Sayang, hindi ko i-score yun kasi hindi siya kasama sa issue. Okay, so next, and last but not the least is taho. Oh, taho. Every time, every morning, di ba? Every morning yung taho dito. Lalo na yung bago akong papasok, bibili ako ng taho nun. Sa halagang 30 pesos, di ba? So, ang score niya dito is 65/80. Di ba? Siguro, every na namimiss yung taho, lalagyan niya. Gusto niya yung iba kasi, inahaluan na lang nila para mag-mix and match na lang yan. Ako na naman, ready to drink na. Ready to drink na lang ako. So, ang score ko dito is 75/80 na ko. Tsaka, minsan na lang kasi dumadaan yung taho, yung nagtitinda ng taho doon. Minsan minsan na lang siya pumupunta doon sa tapat ng building namin. Kaya minsan nagkakataon na lang pumupunta sa amin building namin. Yun lang yung mga ito na that was aking yung this is 11 na ito yung mga street foods or yung mga foods na Pinoy foods. So okay, however, ito na. Ngayon, sa dito na naintindihan ko na so tinignan ko yung video na to at tinignan ko sa comment section, sa ubod-ubod naman ang naman dito ubod-ubod dito yung sa mga comment section. Ang daming backlash na napupuna sa mga netizens dahil lang sa kanya at minsan nagiging out of context. Ganito. Ito babasahin natin sa mga ito as of recording, sabi na nakalagay dito kung dito bili baka palampasin lang to ng bashes. Ayun ako. At next naman ito galing naman isa naman to, sabi niya ito,
Pinoy man kayo pero bakit parang foreigner kayo umasta? Grabe naman kayo. Ito naman sa inyo to, OA nyo, ganap na ganap. At sabi dito is, sarap Betamax ratings ko, 13 years old, parang 10? Well, kanya-kanya, ano. Grabe naman kayo. Well, sige, mamaya may out, dito, may toss ako dito. So, pero may mga concern nga naman dito. Sabi niya dito sa isang comment section, sabi niya, asin naman yung mga taong may crab mentality. Yung kulang sa education and pansin at yung mga close-minded. They love to drag people down and yung mga pakialam sa buhay ng iba. Need nila siguro ng genuine love and care. Also, mag-aral ulit para hindi ob-ob. Para hindi naman lahat makain ng mga street foods like Betamax, isaw, or balut, etc. Or kaya may mga Pinoy foods like me and people that I know na, or I saw. Di lahat ng tao in general in same taste, buds, or perspective in life. They are genuine reactions and not faking it tulad ng proud, plastic, and crab na Pinoy. Nakakaawa talaga yung mga taong judgmental, kulang sa educational kasi. Masaya sila pag may nasasaktan ng iba or may negative na mangyari sa kanila. Proud pa yan na Pinoy. Proud na Pinoy with negative traits. I hope magbago na kayo kasi salot lang yan sa world. Pati mga foreigners nakakita ng ganyan mga ugali niyo. Yan nga yung magiging yan yung sabi niya dito sa concern dito. So ito. Well, I also say ew to Balot or Adidas. I don't eat those two. Pero hindi ko naman dinirespeto ng biyaya ng Diyos pag sinabi ko yung salitang yon. Huwag niyong bigyan ng masamang interpretation ng reactions nila. Tao lang din naman sila. They just express what they feel. Ngayon, kung hindi nyo nagustuhan ang way nila ng pagsasabi, hayaan nyo sabihan ko silang i-PM kayo para mag-sorry sa inyo. Kahit sino namang Pilipino artista o hindi may reaction ganun. Diba? Yes, nakakaloka na, diba? Ito, the last and not the least, sabi ito, it's not even about the taste preference, but how they react it. A person can just simply express that they do not like something politely rather than just blatantly making such expressions by saying yuck or ew, ganyan. They are full-grown women and well that as a perform and most of their fans are teenage girls. Yan ba behavior na gusto nilang i-promote sa target audience nila? The comments are most of them made already tells a lot if people should still stand them or not because clearly denied pa ang bata. If you're looking for some idols in the entertainment industry that uses a platform between then discuss, I suggest Sofia La Forteza ng Cat's Eye, Jelly Duncan ng Eunice, Alicia Palminsano ng Eunice. Also, there are still a lot such as G21. Hindi ko alam I'm not suggesting these people para hatakin yung group pababa either, but we can deliberately choose the media and people that we give support of considering the issues that Bini have been, even if bago pa lang sila sa industry, is not worth giving them the clout. Okay? Yun na yun yung mga comments nila. So, ako naman, ang thoughts ko dito. Alam mo, lahat tayo dito pa lang sa balik natin dito yung chart dito, ilalagay ko lang yan. Kung napapansin mo yung mga rates ko dito, yung sa ito yung comparison ko dito, may iba-iba tayong taste.
Alam mo, sa ayaw nyo at sa gusto nyo, maniwala kayo at sa hindi, taste is subjective. Search nyo sa Google nyo, bala kayo. Kasi, safety subjective naman, may kanya-kanyang tayong taste, may kanya-kanyang tayong panlasa, may kanya-kanyang tayong katawan. Hindi pare-parehas yung mga katawan natin. Diba? Hindi pare-parehas yung mga nakikita natin. Kung iba naman kasi, kung nadidiri sila sa kanila na yon, okay? Kung nasasarapan na tayo. Sa atin na kasi yon. May kanya-kanya kasi tayo may mga kanya-kanya kasi tayong mga taste sa buhay sa atin sa ating mga tinitikpan natin, yung kinakain natin sa sweetness. Wala naman akong masamang intensyon sa mga kinakain natin. As long as kumain lang tayo, okay na. Kumain lang tayo, mabubusog na nga tayo, okay na yon. Okay. So pag minsan kasi medyo picky sa mga foods natin, wala tayong doon, wala tayong pakialam doon. Sa kanila na yun, wala na tayo doon. Yun, kaya minsan yung mga tao kasi dito, bakit kayo nasasaktan? Bakit? Kayo bang gumawa? Kayo ba gumawa ng mga foods para dito? Hindi naman. Ano lang yan eh. Kanila na yun eh. Iluluto na lang, kakatayin na lang yan. Ilalagay yung itlog naman yan. Nilagyan na ng parang tasting style lang yan. Yun lang naman yun eh. Diba? Kung hindi mo naiintindihan ko naman, kung hindi mo talaga nagugustuhan, wala tayong magagawa eh. Hindi na nila gusto eh, di ba? Kaya even din ako na hindi ko rin gusto ng iba dun. Kaya minsan medyo may mga picky talaga ako sa mga foods ngayon. Lalo na yung dahil sa mga nagme-maintenance na ako, ganito, ganyan. Kaya minsan nagbabago na aking lifestyle yung kinakain ko. Lalo na sa mga bata. Yung bata iba, nakain nila yung mga minsan naintindihan ko naman yung mga bata, kinakain nila yung mga hotdog, ganito, itlog, ganito, di ba? Minsan bira na yung yung mga pagkain nilang di ba? Tapos mga teenagers minsan makain tayo ng gulay, ganito, ganyan, di ba? Medyo inaiba tayo sa bakit naman naiiba? May nag-iiba ako sa Kaya itong mga mga kinakain natin is lang naman, parang pantawid gutom na lang. Wala naman tayo pakialam sa kinakain natin. Di ba? Di ba? Kaya minsan talaga iba mapili sila sa ganyan. Kaya yun. Much respect mo. Wala naman threaten tungkol dito na parang dapat masarapan ka, dapat masarap yung kinakain mo kahit hindi mo gusto. Hindi pwede ganoon. Magiging honest tayo dito sa pagiging reaction natin dito. Kaya sa akin nagiging OA lang sa kanila yung ibang fans, o yung mga taong hindi na iniintindi. May mga ganyan talaga. Ganyan talaga ang mga internet predators yung nakikita nila. Yan na naman tayo. Yun ang mga sasabi ko, mga stories. So, yun. Yun lang ako masasabi. Thank you and have a great never-ending stories. Bye!